Guys, ito, kwento-kwento rin to. So, it's the truth, alright? It's the fact na sabi nga daw nila, pag yung success mo daw nakadepende sa sasamahan mo. Yan, alright? So, sabi nila, pag sumama ka raw sa tatlong lasinggero, ikaw na yung magiging pangapat. Yan, pag sumama ka sa tatlong babaero, ikaw na yung magiging pangapat. Pag sumama ka sa tatlong gimikero, ikaw yung magiging pangapat. Alright, so baliktarin natin, gawin nating positive yun. Pag sumama ka sa tatlong may pangarap, ikaw yung magiging pangapat. Pag sumama ka sa tatlong milyonaryo, ikaw yung magiging pangapat. Paano pag sumama ka sa gantong mga leaders? Ito, tulad nito. Live good morning, Coach Chance po. For sure kilala niyo na ako. Umay na kayo sa akin. Na-high blood na kayo sa sebo ko. Tip sa mga bago. Tinanong din ako sa event niyan eh. Alam mo, tip ko talaga sa bago kasi yung training, yung pagtitake action, yung motivation and everything, it only follows. Upo nga ako, parang ang taba ko eh. Yan. Lahat yan, it only follows talaga. Pag yung bagong member, malinaw na malinaw sa kanya yung dahilan bakit niya gagawin to eh. Kasi pag malinaw sa'yo yung dahilan bakit mo talaga gagawin, kahit wala kang upline, kahit wala kang training, magte-training ka. Kasi ako, wala rin naman akong upline eh. Wala rin akong training. Pero pinilit ko sarili ko mag-aral kasi alam ko, kailangan to para umasenso. So una na kita, hindi po ito magiging madali. Kasi bakit? Marami pong rejections, maraming negative. At kailangan maintindihan mo na maraming rejection, maraming negative. Kasi bakit? Pag hindi mo alam na ganun ang network marketing, pag hindi mo alam na ganun si Live Good, magugulat ka. 10 inimbita mo, 11 ang umayaw. Ikaw yung pang 11. Patay. So, paano mo mapapalalim yung knowledge mo dito kay Live Good? Well, unang-unang, dapat malinaw sa'yo kung bakit mo talaga siya gagawin. Sumali ka lang ba dahil pinagbigyan mo? Kasi dun sa mga sumali para pagbigyan lang, medyo, to be honest medyo mababaw po yun. Ang malalalim dito, yung tipong kahit walang training, magti-training. Kahit walang upline, mag-step up. Kahit walang downline, maghahanap. Bakit? Kasi alam nila yung value nila sa negosyo na pinasok nila. Pag hindi mo kasi nakita yung value ng negosyo at kung ano yung makocontribute na negosyo sa buhay mo, hindi mo siya gagawin eh. So ang tanong, paano ko siya gagawin? Gusto ko siya, Coach Hans, kaya lang nahihirapan ako. Kaya lang nare-reject ako. Itong tanong ko sa iyo ngayon. Bakit pag hindi mo ba ginawa si Live Good, hindi ka ba mahirapan? Hindi ka ba mare-reject? Di ba mare-reject at mahirapan ka pa rin? So parehas lang naman pala. Ang kaibahan lang, gagawin mo si Live Good, mare-reject, mahirapan ka. Pero at the end of the day, 2 to 3 years, may value ka. Kasi bakit? Yung sakripisyo mo, may patutunguhan. Guys, kung nandito lang ako kayo dito sa event na to, mamimit yung iba't ibang tao, iba't ibang background. Minsan, kailangan mo lang talaga magpakatotoo eh. Yun nga, sa event, sinabi ko, hindi pa ba sapat yung hirap na nararanasan mo ngayon para lang ma-motivate ka? Dapat doon pa lang na-trigger na motivation mo eh. There's no amount of external motivation needed pag ikaw internally motivated ka. So, balikan mo yung magulang mo. Ilang taon na ba sila? Ano na ba sitwasyon nila? Ano na ba sitwasyon mo? Nakakatulong ka ba sa kanila? Balikan mo asawa mo, balikan mo anak mo. Nakakatulong ka ba talaga? Kasi malamang sinasabi mo, ako okay na ako. Pero tanungin mo rin yung asawa at anak mo, okay na ba talaga sila? Baka naman kasi nagtitiis lang sila eh. So at the end, it's about the reality of life na kailangan mong gawin. So if you were to ask me, kailangan ko ba talaga gawin si Live Good? Yes. Alam mo kung bakit? Kulang ang sweldo mo, nagtitiis ka lang. So kung suka ka na sa trabaho, nagtitiis ka lang. Minumura ka ng boss mo, nagtitiis ka lang. Masakit sa'yo na yung anak mo may hinihingi, hindi mo maibigay. Masakit sa'yo na yung magulang mo, may sakit, wala ka rin maibigay. Ang problema, in denial ka. Ang problema, ayaw mong tanggapin yung realidad na kailangan mo si Live Good. Ang problema, wala lang, nabubuhay ka lang sa ngayon. Hindi mo nakikita yung future. Kasi kung anong gagawin mo ngayon, alam mo, ang makikinabang at ang magsasuffer, ang future mo. Kung tamad ka ngayon, kung marami kang excuses ngayon, mararamdaman mo yan sa future, 3 years from now. Pag ikaw naman masipag ngayon, hinahataw mo ngayon, ang resulta niyan, 3 years from now. So, be realistic
No, wag masyadong mamuhay sa fantasy. Be realistic kasi at the end of the day, your reality, no? Ang reality mo ngayon ang magbibigay sa iyo ng katuparan ng pangarap. So, guys, all you need to do, be realistic. Yun lang.